sakripisyo. Kung minsan naghihintay tayo ng kapalit sa kabutihang ating ginawa sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus na maglingkod tulad ng mga aliping walang kabuluhan, tapat at na tumutupad lamang sa ating tungkulin. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon, maging ang ating pananampalataya sa Diyos ay isang biyayang kaloob lamang niya sa atin. Siya ang nagpapalago ng ating pananampalataya, pawang pagsisikap lamang tungo sa pagpapakabuti ang maihahandog natin bilang tao. Sa Diyos nagmumula at magwawakas ang lahat. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ariel Galido, MEC, at kasama sina Reverend Father John Kelmas, MEC, at si Reverend Father Chris Lala, MEC. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon nagtitipon bilang isang sambayanan ng pananampalataya upang magpasalamat, magpuri sa Panginoon nitong banal na Eucharistia. Sa pagdiriwang ito, inanyayahan tayo na buksan ang ating mga puso sa kanyang salita at sa biyaya ng Eucharistia upang lalo nating mapalalim ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos na patuloy na gumagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Since this is my first time to celebrate Mass here, I would like to introduce myself. Ako po si Father Ariel Galido, MEC, na naka-assign doon sa Marshall Islands for almost 20 years now. At kasama ko po ngayon sa pagdiriwang ito ang aking mga kapatid na missionary mula pa sa Indonesia.
na naka-assign din sa Marshall Islands. Siya na si Father John Kelmas at MEC at si Father Chris Lala. Na-stranded po sila noong Friday kasi may problema sa eroplano, mechanical problem. So, kaya pansamantala muna sila dito at hopefully next week we'll be able to get a flight back to the Marshall Islands. So, isama po natin sa ating mga panalangin sila at sama-sama nating ipagdiwang ang misang ito bilang tanda ng ating pagkakaisa, pasasalamat at buhay na pananampalataya sa Diyos. Ngayon mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angking ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad na lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahinan, asa lupa'y kapayapaan, asa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya, pinupuri ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkamit namin sa pangako mong bigay, kami ay gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Dumaraing si Propeta Habakuk sa Diyos dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang bayan. Tumugon ang Panginoon at tiniyak kay Habakuk na di magluluwat at darating din ang kanyang pagliligtas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan kaya ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may magtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin sa mga awiting may tuwa at galak. Tugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa atay lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Tugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Tugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sumulat si Pablo kay Timoteo para palakasin ang loob nito at ipaalala sa kanya ang tinanggap nitong espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalaala ko sa inyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos, nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita.
Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa ba ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ikalawang 7 linggo ng karaniwang panahon, Year C, ang Ebanghelyo natin ay nagdadala ng napakagandang tema. Ito ay ang kusang loob, ang bukal sa loob. Sa English, ito ay sinasabing willingly, spontaneously, freely. Ginagawa natin ang mga bagay hindi dahil pinilit tayo o obligado tayo, kundi mula o galing sa puso. Kapag naririnig natin ang salitang obligasyon, kadalasan ito'y magbigat pakinggan o negatibo ang dating. Halimbawa, sabihin natin, obligado akong magsimba kasi linggo ngayon. Obligado akong
Tumulong kasi baka ako pagagalitan. Kapag ganyan, para bang mabigat, napipilitan ka lang. Parang wala kang kagalakan kasi ginagawa lang dahil kinakailangan o kailangan. Pero mga kapatid, iba ang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Dalawa ang itinuturo sa atin ni Jesus tungkol sa kusang loob. Una ay ang kusang loob na pananampalataya. At ang pangalawa, kusang loob ng pagmamahal. Una, ang kusang loob ng pananampalataya. Naalala ko po, minsan may lumapit sa akin at nagsabi, Father, parang kulang ang aking pananalig sa Diyos. Parang kulang ang aking pananampalataya. Paano ba ito madadagdagan? Siguro lahat po tayo ay nakaranas o nakaramdam. Minsan naramdaman din na iyon. Lalo na kung sinusubok tayo ng mga problema o krisis sa buhay. Napanghinaan tayo ng loob at gusto nating madagdagan ang ating pananampalataya. Increase our faith, O Lord. But while the politician, they will say, increase our money in the bank. Increase our power. But for us, simple people, kung mararanasan natin ang mga unos, problema sa buhay, sasabihin natin, Panginoon, patatagin mo ako, dagdagan mo ang pananalig ko sa iyo. Pero ang sagot ng Jesus ay kakaiba. Kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at gagawin ito. Alam nyo ba mga kapatid, napakaliit ng butil ng mustasa. Halos hindi ito makita. Pero iyon ang punto ni Jesus. Ang punto, hindi sa dami o sa laki ng pananalig ang mahalaga, kundi katotohanan, kalidad o kusang loob ng ating pananampalataya. Kung ang ating pananalig ay ginagawa lang dahil natatakot tayo o napipilitan, madali tayong mapagod, madali tayong mapanghinaan ng loob. Pero kapag ito'y kusang loob na tugon sa Diyos na unang nagmahal sa atin, magiging makapangyarihan ito. Kaya may kasabihan, faith is our loving response to God who loved us first. Faith is our loving response to the God who loved us first. Ang pananampalataya ay tugon, hindi lang gawa. At ang tunay na tugon ay bukal sa puso, hindi sa pilitan. Mga kapatid, kahit maliit lang ang ating pananalig o pananampalataya, basta't kusang loob, bukal sa kalooban, ito ay pagkakagawa ng himala dahil ang Diyos mismo ang kumikilos sa pusong handang tumugon. So yun ang una, kusang loob ng pananampalataya. At ang pangalawa, kusang loob na pagmamahal o pag-ibig. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang alipin o lingkod na matapos magtrabaho sa bukid ay maghahanda pa ng pagkain para sa kanyang amo. Hindi siya naghintay ng papuri o pasasalamat. Para bang unfair, pero ang aral ay malinaw. Ang tunay na pagmamahal ay hindi napipilitan o hindi napupuwersa. Kung ginagawa natin ang isang bagay bilang obligasyon lang, mabigat iyon. Pero kung ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa, kahit nakakapagod, nagiging magaan at makabuluhan. Halimbawa mga kapatid,
Ang magulang na bumabangon sa oras ng gabi kapag umiiyak ang sanggol. Hindi ito dahil gusto nila o may papuri silang makukuha, kundi dahil mahal nila ang kanilang anak. Ang kasambahay na naging halos pamilya na sinasabi, Father, hindi ito trabaho ko. Ito ang buhay ko. Ito ang buhay ko. Hindi na lang sweldo ang dahilan, kundi pagmamahal. Naging bahagi na siya sa pamilya, ang isang kasambahay. Nung buhay pa ang tatay ko, lagi kong nakikita ang nanay ko na inihanda ang gamit ng aking ama. Tuwalya, medya, sapatos, kape, at iba pa. At sabi ng iba, parang inuutosan siya. Pero sagot ng nanay ko, hindi ako inuutosan. Ginagawa ko ito kasi gusto ko, mahal ko ang asawa ko. Mga kapatid, ganyan rin sa Diyos. Hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nagdarasal, hindi tayo naglilingkod dahil obligado tayo. Hindi. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at gusto natin siyang papurihan at pasasalamatan. Sabi ni Pope Benedict XVI sa kanyang sulat na Deus Caritas Est or God is Love, sabi niya, ang utos ng pagmamahal ay hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Ang utos ng pagmamahal ay hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Kapag may pagmamahal, kusa kang kikilos. At ito ang biyaya. Kapag ang ating gawain ay ginagawa dahil sa pagmamahal, hindi na natin kailangan ng papuri, kailangan ang gantimpala. Ang mismong kagalakan na nagawa natin ang tama, iyon na ang gantimpala. Kaya nga totoo ang sinasabi, ang sabi ng Ebanghelyo, kapag may pagmamahal, ang mabigat ay nagiging magaan at ang obligasyon ay naging kagalakan. Mga kapatid, ito ang hamon para sa ating lahat. Itanong natin ngayon sa ating mga sarili, ginagawa ko ba ang pananampalataya bilang obligasyon lang? Ang pagsimba ko, ang pagtulong sa kapwa, obligasyon ko lang ba ito? O ginagawa ko ito ng kusang loob mula sa puso bilang tugon sa Diyos na unang nagmahal sa akin? Kung pananampalataya at pagmamahal ay pilit lang, mabilis tayong mapagod. Pero kung kusang loob, nagiging makahulugan, magaan, at masaya ang lahat ng ating ginagawa. At tandaan natin, ang mundo ay nagiging mas mabuti, hindi dahil sa takot o sa puwersa, kundi dahil sa kusang loob na pananampalataya at pagmamahal ng mga tao. Kahit maliit lang kapag pinagsama-sama, kayang baguhin ang ating mundo, ang ating komunidad. Sa huli, inimbitahan ko po kayo na iyuko ang inyong mga ulo at hilingin natin sa Diyos. Panginoon naming mapagmahal, bigyan mo kami ng pusong kusang loob, hindi lamang pananampalataya na dahil obligasyon, kundi pananampalataya na galing sa puso. Hindi lang pagmamahal na napipilitan, kundi pagmamahal na masaya, malaya, at bukal sa kalooban. At sana sa ating araw-araw na pamumuhay, makita ng mundo ng ating pananampalataya at pagmamahal ay tunay na nagbibigay ng liwanag dahil ito ay ginagawa natin na bukal sa kalooban, ginagawa natin ng kusang loob. Amen. Magsitayo po tayo.
Ngayon ipahayag natin ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Ama, sa pamamagitan ng tapat na pagtalima ng iyong anak, ipinakita mo sa amin ang aming pagkakakilanlan bilang mga anak mo. Dinggin mo ang aming mga puso na ikaw lang ang makapagpapanatag sa amin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa simbahan, kasama sina Papa Leon, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawa naming tahakin ng magkakaagapay ang pagtataguyod ng iyong paghahari. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa lahat ng lingkod bayan, tulungan mo silang maging tapat sa iyo sa kani-kanilang mga tungkuling ginagampanan. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa aming nagtitipon ngayon, gabayan mo kami sa aming mga pipiliin at pagpapasya ngayong linggo. Makayanan nawa namin ang mga suliranin at paghihirap na kahaharapin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo silang muli sa iyong piling. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Diyos naming Ama, pagkalooban mo kami ng pusong lubos na tapat, pusong katulad ng kay Jesus, upang kami tuwinang maging masunurin sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami ay sagipit palayain. Kaya't siya ay kinalinga ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa cross ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Cardinal David na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahalin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, itilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo.
Mga kapatid, ito po ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa Kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa Kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang Kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa Kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus, Berhe ng banal na puso ni Jesus, Berhe ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, Salamatan din natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor naman po ay ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Atin din pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na misa na sina Reverend Father Ariel Galido, MEC, at Reverend Father John Kelmas, MEC, Reverend Father Chris Lala, MEC. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa, ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. At ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito. Paalala po sa mga miyembro ng Ministry of Ushers, Greeters and Collectors na may meeting po kayo mamayang 10:30 ng umaga sa tahanan ni Maria. Paalala din po ang mga miyembro ng MUGC ay may renewal seminar at commissioning rights sa October 11, 2025, Sabado sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Grace, simula 7 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Sana ay makadalo po ang lahat ng miyembro. Ang music ministry ay nag-iimbita sa mga gustong sumali sa choir.
mga kumakanta o instrumentalist, kagaya ng organista o gitarista, magpalista lamang po kayo sa inyong chapel officers o sa mga miyembro ng choir. Nag-umpisa na po ang ating October Rosary Devotion, ang pagdarasal ng rosaryo sa bahay-bahay, araw-araw. Sana po ay buksan ninyo ang inyong mga tahanan at tanggapin ang ating mahal na Inang Maria, at maaari din po kayong sumama sa amin sa pagrorosaryo sa mga tahanan araw-araw. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Bago po ako magbigay ng final blessing, nais ko po munang magpasalamat. Pwede pong umupo sandali. Okay. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako kay Father Sam, Patriarka, sa kanyang mainit na panyaya na ako ang magdiwang ng sa misang ito. Thank you, Father Sam, for your warm invitation to celebrate this Eucharist. Si Father Sam po ay hindi lamang aking kapatid na paring MEC, kundi siya rin po ay batchmate ko sa seminaryo. Kami po ay sabay na naordinahan sa Cebu 21 years, Mactan, Cebu, 21 years ago. So, salamat, Father Sam, for your kindness, for your warm hospitality, and for your faithful service to the people of God, especially here in this mission area. At nais ko rin pong pasalamatan ang aking mga kasamahan sa mission, sina si Father John Kelmas at saka si Father Chris Lala. Alam niyo po, hindi madali ang pagmisyon sa ibang bansa. Marshall Island is a tiny nation. Maliit lang na country or nation na hindi mo makikita sa mapa. Dot lang siya. Tingnan niyo sa mapa, mawawala kayo kasi hindi niyo makikita. So kung may tsunami doon, wala. Ma-erase yun sa mapa. Pero dahil sa aming pananampalataya sa Diyos, maliit man ang pananampalataya. Para sa akin, ang hinahawakan kong pananalig sa Diyos, yung promise niya sa akin na huwag kang mag-alala. Ako ay, I will be with you till the end of time. Don't worry, because I will be with you till the end of time. Yan ang pinanghawakan ko, kahit na malakas yung alon na from one island to island, kasi it's an open sea, Pacific Island, so malalakas na alon, bigla na lang mararanasan mo. Gayon din sila at hindi lang yon, kundi yung kultura at yung lingwahe ng mga Marshallese, totally different. So ina-adjust namin yon. Pero bakit mukha silang masaya at may galak na makabalik sa misyon dahil kusang loob silang nagmamahal na maglingkod sa Panginoon. At yon, may kusa din silang pananampalataya. Hindi sila pinipilit, hindi sila pinipersa ng kanilang superior na doon ka i-assign sa Marshall Islands. Hindi, maluwag sa kanilang kalooban na tanggapin ang misyon. Kaya patuloy natin silang ipagdasal at lahat ng mga misyonary na nasa ibang bansa. Okay, amen? At maraming salamat din po sa mga naglilingkod sa ating liturya, mga altar servers, lectors, commentators, choir, at lahat ng tumutulong upang maging buhay at maganda ang ating pagdiriwang. At higit sa lahat, maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong kusang loob na pananampalataya at pagmamahal sa pagpunta ninyo rito sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa tunay ninyong pagdiriwang ng ating pananampalataya. Pasalamatan at higit sa lahat, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos, ang pinagbulan ng ating pananampalataya at pagmamahal. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. At sa pagtatapos ng ating misa, hinihiling natin sa Panginoon na patuloy niya tayong pagpalain upang sa bawat araw ng ating buhay, may pakita natin ang kusang loob ng ating pananampalataya at pagmamahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ang mga nakikiusap na makapamalaging tapat sa iyo ay mananatili nawang nananalig sa iyong pag-ibig at nagpapalaganap nito sa kapwa-tao sa daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyong magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Thank you, Lord.